Yo, what's up mga kabasketball? Welcome back sa Hoops Today PH. Ako si Ared. Ako si Jeremy. At ako naman si Florante. At ngayon, pag-uusapan natin ang nagaganap na 2024 to 2025 NBA Playoffs. At uunahin natin ang East Conference first round na kung saan Cavs versus Heat. Mga pre, ano naman yung kumbaga masasabi nyo or thoughts nyo sa series na ito, Cavs versus Heat? Para sa akin, napaka one-sided ng laban dahil makikita naman natin sa resulta 4-0 lang ang nangyari. I think malaking factor din yung nawala si Jimmy Butler side kaya hindi sila masyadong nakapalag. Para sa akin, totally hindi ako fan ng dalawang team, pero noon pa lang, pero Cavs na to kasi nanggaling kasi ng play-in tournament tong Heat, kaya alam ko na kung sino mananalo dito. And noon pa lang, hindi pala nagsisimula yung first round. I think 4-0 na agad yung iniisip ko noon eh. Kaya Cavs talaga ako dito noon. Tsaka sa tingin ko naninibago yung Heat kasi yun nga, nawala yung superstar nila. Star player. Yung napalit si Wiggins dun sa Warriors. Tas wala pre, tas nung wala kasing katulungan si Tyler Hero, kumbaga si Bam Adebayo hindi naman nag-show up palagi, kaya nahihirapan si Tyler Hero. Kumbaga kulang sa consistency. Tsaka si Wiggins kasi parang naninibago pa lang dun sa bagong team niya siguro. Kaya ganun. And sunod is yung Pacers versus Bucks na kung saan parang tingin ko dito kasi magi-game 7 eh. Tas yun nga, yung nangyari na-injury si Dame and hindi na nakabalik. Para sa akin, ito ang kung may topic man tayo na biggest upset of the playoffs ngayong season, I think ito yun. Siguro nung umpisa pa lang ini-expect na ng marami na Bucks talaga ang mananalo dyan. Pero yun nga, may mga bagay talaga na unexpected na nangyayari, lalo na yung mga injury. Kaya talaga pre, kahit ako nun, kahit nung hindi pa nagsisimula yung matchup na to, talagang ako dito, box na talaga ako dito kasi in terms of players kasi box talaga yung lumalamang dito. And then nangyari yun, yung na-injury yung funny day, which is Achilles injury na kung saan medyo malala din to, and then abutin din ito siguro ng isang taon. Baka hindi nga rin to makakalaro sa 2026 or 2027 season. Tsaka kaya siguro yung injury na yun ang naging dahilan kaya nahihirapan si Giannis dahil wala siyang kasama para buhatin yung mga kasama niya. Pre, ngayong araw or ngayong month, pagkatapos ng eliminate ng Bucks, marami ng rumor sa Facebook na kunwari kumbaga matitrade na itong si Giannis sa ibang team. At I think na pinaka legit na rumor na nakita ko, pupunta talaga sa GS. Tas di ko lang alam yung kapalit or ka-trade nito. hindi ko lang sure yung sa akin kasi ang mga nakikita ko is sa Spurs or Rockets pre, pero depende kasi yan kung hindi din naman natin sure yung mga nababalitaan natin. Pre, kumbaga sa akin nung early season pa lang ng 2025, I think ito na talaga yung contender na team eh. Kumbaga may Giannis na, and then may Dame ka pa, San ka pa, and then sa bench naman is fully package naman yung lineup nila. Kumbaga pag wala yung mga star player niya, kumbaga si Giannis tas Dame, meron pang ipapalit sa bench, kumbaga yun. Para sa akin, pwede siyang mapunta sa Mavs dahil sa pre, pwede. Dahil yung Mavs, parang napunta sa kanila yung number 1 na bagong yung number one prospect. Okay. Maring yun ang gamitin nila para ma-trade para kay Giannis. Kaya kumbaga parang baka maaaring mapunta sa kanila si Antetokounmpo. And sa akin laking lungkot din kasi at lakas-lakas talaga ng Bucks. Kumbaga akalain nyo yun, number 11 nung mid-season, number 11 sila sa standings, tas pagkatapos ng
hostile break at umangat sila sa number 4 ng standings. Kalaan nyo yun? Yun, sabi mo nga no pre, napaka-unexpected nung nangyari. I think makikita naman natin to na sa game na to, kaya nasabi ko kanina na upset is most of the games is comeback, di ba? Ay, wait. Sige lang, pre. Take your time. Focus mo nga to. I mean, parang most of the games is kinambak nila. I think malaking factor si Tyrese Haliburton, and makikita rin naman natin no, sa mga current happenings na yung laruan din niya is parang gumaganda ganun. Kumbaga sa mga pagdating sa clutch is yun nga, nag-i-step up talaga siya. Pre, madami ding tao na nag-criticize sa kanya na kumbaga overrated daw siya na player, tas puro daw siya pasa, and then pag siya crucial game daw hindi siya nag-show up kumbaga. Then kaya ang daming sa kanya nagbabatikos. Oo nga pre. And sunod naman is yung ito magandang laban to sa first round. Kumbaga, yung Knicks versus Piston. Anong mga thoughts nyo dito mga pre? Ito para sa akin tong series na to is for both teams is I think ito yung mga unexpected na makakapasok ng playoffs. Kasi lalong-lalo na tong Piston no. Kasi kung babalik tayo last season na halos silang halos 6 lang yung panalo nila kumbaga. pre. Yun. And then sa next naman is malakas din to, pero di ko inaasahan na makakapasok to eh. Kaya kumbaga nung early season kasi out of the play-in tournament or playoff sila sa standings. Kumbaga number 11 sila, kaya nagulat nga ako is yung pagkatapos ng All-Star break, which is mid-season, unti-unti na silang umaangat eh. Doon nga kasi sa key player nila na kakatrade lang ngayong season, which is si Karl Anthony Towns. Kaya yun, medyo lumakas sila. Sa series naman mga pare, I'd say na 90% dito na nagaganda na ako sa series na to. Kumbaga nandun yung intensity between two of these teams na kumbaga nakahabol sila this season throughout their injuries or mga dramas na napapalibot sa kanila. Tapos sa Pistons, madami kasing drama dito mga pre. Yung player nila na si Isaiah Stewart, kung kilala nyo mga pre. Kilala nyo? Oo pre. Yun, kaya nasasangkot talaga siya sa kahit anong away. Kumbaga kahit simpleng away lang, tulakan ganon, hindi niya pinapalagpas. And then yun nga, yung panalo dito is yung New York Knicks 4-2. Magandang laban kasi ito. Dito naman sa next matchup sa East first round na Boston versus Magic, and dito na matchup hindi ko medyo nasubaybayan kasi to, although madami kasing mas intense na matchup beside itong Boston versus Magic. Kumbaga hindi ko na tuunan ng pansin to. And then ano masasabi nyo dito pre sa laban ng Boston versus Magic na ito sa first round? Actually, oo, ako rin pre, hindi ko masyadong nasubaybayan to. Pero tingin ko ang nagpapanalo sa Celtics dito is yung teamwork siguro nila. Teamwork. Kasi mas experience na to eh kaysa sa Magic. And then sa Boston naman kasi all around player kasi nandito sila eh. Kumbaga kahit sentro or malalaki kayang mag-shoot. Kumbaga shooter sila. And then sa mano pa ng dalawang superstar na subok na sa playoffs, talagang manganga pa yung kalaban nila. And yun nga, yung kalaban nila na Magic na parang first time nila mag-playoffs appearance since 2000s na ay Tracy McGrady pa. Kumbaga nangangapa pa sila. Although tama yung sinasabi ng mga tao na mas angat talaga yung may experience. Kumbaga veterano, mas angat yung mga veterano kumbaga sa mga mas bata na baguhan sa playoffs. At dumako naman tayo pre sa West first round matchup. Yung unang team natin dito is OKC versus Memphis Grizzlies, na kung saan yung OKC kasi pre, mga pre is number 1 talaga to sa buong liga. And then sa Memphis Grizzlies na number 8, which is
ang dami nilang laban para lang makatungtong sa playoffs. Kumbaga, dinaanan muna yung play-in bago maka-playoffs. And then, yung thoughts ko dito mga pre is, hindi pa lang nag-start yung match off nila. Yung prediction ko na dito is 4-0 talaga. Bakit ko nasabing 4-0? Kasi yung mga player nila is parang hindi, kumbaga, hindi subok sa playoffs. Parang nag-iisa lang kasi yung nag-iisa talagang player na nakitaan ko ng pansin, which is si Ja Morant talaga. Kaya nasabi kong 4-0 is hindi niya kayang magbuhat or hindi niya kayang iangat yung team nila. Sa inyo mga pre, ano yung thoughts or masasabi nyo dito sa matchup na ito? Actually, agree ako sa pre kasi para din sa akin talaga, I think ang kulang sa Grizzlies is yung mga players nila. Kasi kung papansinin talaga natin, kumbaga kung titingnan mo sa mga highlights, halos si Ja Morant. Si Ja Morant Tapos ang talaga. kalaban pa nila, OKC, di ba? Number 1 sa buong liga. Number 1 sa buong liga. At kitang-kita mo naman sa team composition nila. At syempre, yung mga bench din nila na alam mo, magagaling din mag-step up kung kinakailangan. Although, naka-score sana dito yung Memphis mga pre. Kumbaga, tambak yung OKC sa Game 5. Yun nga, sa third quarter, hindi inaasahan na injury si Ja Morant and then hindi na nakabalik ng rest of the game kasi yung back injury niya na parang nahulog siya, ganun. And then sa 20-point deficit na lamang nila is inuunting dinaplisan ng OKC, kaya yun nanalo pa yung OKC, which is Thunder na nanalo dito sa series na ito 4-0. Ito sunod sa first round matchup natin. Natin is tong Nuggets versus Clippers tong last month. Talagang ito yung talaga yung pinakasubaybayan ko tong laban na to nung first round playoffs. Kumbaga, ang daming nag-aabang ditong matchup to. Kumbaga, may Kawhi Leonard plus Harden versus Jokic versus Murray, di ba mga pre? Tas dito nga, anong masasabi nyo dito sa first round matchup nito? Talagang maganda nga yung laban dito pre kasi yung puro veteran na yung mga players. Kumbaga may Westbrook yung pa. nahubog na sa mga experience nila na sa tagal nilang naglalaro sa Last NBA. pre, sa 16 teams na sa 18 teams sa playoffs, kumbaga 2010s or OGs lang, may isang natira lang na 2010s or OGs na nandito pa sa playoffs, which is sa Denver Nuggets si Westbrook. Kumbaga pinapatunayan niya pa na kanya, although matanda na siya or may edad na, kanya pa rin makipagsabayan sa mga mas bata sa kanya. Yun, agree nga rin ako sa sinabi mo, no, pre. And sa series na to, ang nanalo is ang Denver Nuggets sa score na 4-3. Yun. Ito, next naman na matchup sa West first round is yung Wolves versus Lakers. Dito pre, most viewed playoffs matchup to sa first round. Kumbaga, Wolves na yun tas merong Lakers pa na may Luka and LeBron. Although, hindi pa nag-start ng matchup these two teams, kumbaga, Lakers na talaga yung alam nila na mananalo dito. Kumbaga, nandun kasi si Luka na bagong dagdag sa team nila. And then kayo mga pre, anong masasabi nyo dito sa first round matchup to? Hindi ko in-expect na mananalo ang Timberwolves dito. Ako, 4-1, lalong-lalo na yung score na 4-1. hindi ako totally agreed nun. Nagulat rin ako. I think medyo nakulangan ako sa performance ni Luka and LeBron, no, dun sa buong series. And Hindi pre, hindi yung kakulangan sa performance yung para sa akin. Although yung nag-step up talaga or nag-show up talaga sa series na yan is si Edwards. Tas shoutout kay Julius Randle, pero hindi siya yung kasama na nag-step up. Kumbaga si Rudy Gobert talaga yung kasama ni Edwards dyan sa matchup nila versus Lakers na nag-step up. Kumbaga si Rudy Gobert, kilala naman natin sa lineup ng Lakers, di ba? Ginagaya ni Coach JJ Redick yung small ball lineup ng GS, which is si Steve Kerr, na kung saan is hindi totally nag-dominate or nagtagumpay yung small ball lineup nila.
ang masasabi ko lang na hindi nag-work yung small ball lineup ng Lakers kasi merong Rudy Gobert kasi na 7, almost 7'3 na center sa Wolves na kumbaga nahihirapan yung Lakers sa kanya. And then nahirapan talaga yung small ball lineup nila sa 7-footer na si Rudy Gobert. Although masasabi niyo pre, 6'10 lang yung center ng GS. Talagang manganga pa si yung Lakers, 6'10 Lakers diyan. Rudy Gobert na yan na 7'3. Kakainin talaga yan sa paint. Oo pre, agree ako dyan kasi kita mo naman nawalan sila ng center kasi na trade nga si pre. Kapalit ni Davis. Si Davis. Tapos yung sinasabi nila na noon na trade na si kilala niyo si Kapre, yung sa Charlotte Hornets na si Mark Williams. Na kung saan na trade na sila kapalit ni yung rookie ng Lakers which is si Dalton Knecht. And then after 2 weeks, parang na-decline yung trade na yun kasi daw hindi nakapasa sa kumbaga practice daw yun, practice ng pagti-trade si Mark Williams kaya hindi natuloy yung trade nila. And then nabawi yung rookie ng Lakers. Kaya yun nga, kulang sila sa center kaya yun, may center silang malaki dun sa sa Timberwolves kaya yun yung naging advantage nila. Kaya yun, nanalo sila. And then sa nanalo naman sa matchup na to is walang iba kundi ang Wolves sa score na 4-1. Ito naman, isa din tong most viewed sa first round playoffs which is Golden State Warriors versus Houston Rockets. Yung thoughts ko dito is kumbaga Rockets talaga ako dito pre. Kumbaga ayun na, Rockets talaga ako dito. Yung predict score ko dati dito is 4-3 talaga in favor of Rockets. Pero nung nakita ko yung total lineup talaga is parang nangihinayang ako na nag-Rockets ako dito kasi may pinustahan talaga ako nito nun. And then dun, series. Bakit ka nag-Rockets pre? Alam mo naman na nandun si Curry na sinasabing greatest of all time. Oo nga pre. Tsaka nga, usapan nga na naging estudyante ni Curry si tawagan Jalen Green at si Sengun. Oo. Naging estudyante na sa nag-Rockets talaga ako pre kasi yung nagre-rely talaga ako sa defense nila pre. Tapos yung mga nagsasabi na analyst talaga na defense wins championship kaya nag-Rockets ako doon. Although may mali talaga ako pre kasi tama din yung mga sinasabi nila na mas experiencado yung GS kumbaga sa mas batang Rockets. Kumbaga sa GS merong Curry, Draymond at Butler na kasi mas subok na yan sa mga finals or playoffs. Kumbaga madami na silang playoffs appearances kaysa sa mga baguang team kumbaga yung Rockets. Agree ako sa mga sinabi nyo pre. Kumbaga parang pinapatunayan lang ni Curry ba na alam mo yun, kaya niyang makipagsabayan o kaya mas higitan pa yung mga bata pa. Oo pre. At mga pre, hindi ko inaasahan talaga na aabot pa to sa Game 7 which is mas maganda naman sa sports talaga to. Sinabi nga ni Bill Russell na best two words in sports Game 7 sa ika niya. And sa nanalo naman sa matchup na ito, walang iba kundi yung mas matikan or mas experyensadong team which is yung Golden State Warriors favor of 4-3. Dako naman tayo sa East second round playoffs which is semifinals. Nandito yung unang maglalaban which is Pacers versus Cavs. Para sa akin yung matchup nito is Cavs talaga ako dito. Kumbaga yung Cavs number 1 overall talaga sa conference nila which is East Conference. Parang sinasabi ko sa sarili ko na ito na easy game na lang to para sa Cavs. Kasi number 4 lang kasi yung Pacers eh. Kumbaga di totally malakas yung bench or starters nila para tapatan yung number 1 sa conference nila which is Cavs. Ito pre,
tulad nga nung sabi ko kanina, no, kung babalik tayo dun sa first round is, ang kalaban before ng Pacers is Bucks and now is Cavaliers. I think kumbaga parang may pinapatunayan lang yung Pacers ngayon, ngayong season na to, kaya parang ayun, nagmo-motivate sila, lalong-lalo na si Haliburton, no, na yun nga, sabi ko kanina, yung same comment din na grabe din talaga yung pag-step up niya. Oo nga yun pre, yun nga yung napansin ko is back-to-back Eastern Conference Finals pala sila. Last year din pala nakatungtong din sila sa Eastern Conference Finals. Sa series naman na ito, Cavs versus Pacers, yan nga, sinabi ko kanina, Cavs ako dito in score of 4-0. Yun nga, nabaliktad niya. Yung first two games nila, which is Game 1 and Game 2, wala yung dalawang key player ng Cavs, which is si Darius Garland and Evan Mobley, kaya na 0-2 yung Cavs. And then sa Game 3 naman, nag-step up naman si Mitchell, kumbaga tumala ng 45 points, kaya nakaisa sila 2-1 kahit walang Mobley tas Garland pa din. Tas sa Game 4 naman, which is nagbalik si Garland tas Mobley, pero wala na yung chemistry nila tulad ng sa regular season, kaya yun nga, na 4-0 na sila. And sa susunod naman na matchup is yung number 2 Boston Celtics versus number 3 New York Knicks. Ito lang, latest news lang to, kakatapos lang kanina to na laban sa kanina. And then sa nanalo dito sa series na ito is Knicks 4-2. Kumbaga, yung masasabi ko dito is Boston talaga ako dito noon pa man. And then yun nga, yung first, ito din to, isa din tong team na nag-choke din sa 0-2. Kumbaga, pinabayaan nila yung lamang nila na 20 point deficit. Yun, nagpakampante sila na 0-2 pa sila. And then sa game 3, nag-step up si Tatum, umiscore siya ng 45 points, kaya medyo naka-score sila sa Knicks 2-1. And then sa Game 4 naman, which is nag-step up na naman si Tatum tas si Brown, kaya nakaisa naman sila 3-2. And sa Game 5 naman is yun nga, yung hindi inaasahang injury ni Jason Tatum na Achilles injury naman, tulad nung injury ni Damian Lillard na malubha talaga itong injury nito. Kaya nung latest balita kanina na kakatapos lang is yung matchup nila is tinambakan ng Knicks yung Boston, mga pre. Kumbaga wala na talagang silang palag kasi wala na yung key player nila or superstar nila na si Jason Tatum. Doon naman tayo sa second round matchup between GSW versus Wolves, na kung saan kakatapos lang din itong series na ito. Anong masasabi nyo din dito sa GS versus Wolves, mga pre? Para sa akin as a GSW fans, masakit yung pagka-injury ni Curry dahil itong naging dahilan ng pagkatalo nila. Okay. Kaya yun nga, mas nahirapan yung mga players ng GSW dahil wala ito si wala yung talagang diehard GSW fans ka, pre. Oo nga. Kaso si Butler kinulang yung talent niya, pre, kaya mas binantayan siya ng mga Timberwolves, kaya yun naging dahilan ng si Edwards talaga, mga pre. Grabe talaga tong maglaro, kumbaga buhos talaga, kahit parang yung laruan niya parang wala nang bukas maglaro yung mga pre. Then yun nga, saklap nga kaya natalo sila 4-1. Buti nga nakaisa itong GS sa game 1, tas na-injury pa. Kung hindi na-injury si Curry, mga pre, sure 4-0 yan. 4-0 or kumbaga babalik sa rin to, 4-1 to. GS talaga to pag meron si Curry. Yun nga, na-injury to Wala naman perfecto sa mundo, kaya may na-injury din. Pero GS talaga to, promise, pag meron si Curry. Ito, sunod naman is yung mag-game 7 pa lang, which is Thunder versus OKC. Ito din tong dalawang team na to, yung nandito yung dalawang runner-up ng MVP, which is si Shai Gilgeous-Alexander and
Nikola Jokic. Mga pre, kumbaga sa susunod na araw is mag Game 7 na. Ano yung thoughts nyo or masasabi nyo sa papalapit na Game 7 or sino yung mananalo dito? Dito naman no pre, medyo nahihirapan ako mag-predict. Pero feeling ko Nuggets to kasi alam naman natin na defending champion sila. Although Tapos nandun pa yung MVP caliber nila pre. although home court ng Thunder, feeling ko hindi papayagan ng Denver na basta-basta din silang malaglag. Ikaw naman. Para sa akin pre, Thunder ito. Kasi may na-injury sa Nuggets eh. Oo, Si marami din Gordon, yung parang sa injury ni Curry, yung Hamstring din yung parang Oo. sa legs niya. Kaya nabawasan din sila ng lakas. Kaya sa tingin ko pabor ito sa Oklahoma Thunder. Tapos sa ako naman pre, although hindi pa nabubuo yung West Finals and East Finals. Kaya fast forward muna natin. And sa next topic naman is mga pre, tatanungin ko sino yung mananalo sa championship, kumbaga sino yung magcha-champion sa NBA ngayong taon na to. O para sa'yo? Para sa akin is nakadepende ito kung sinong mananalo sa OKC or Nuggets. Pero I think kung medyo nahihirapan din ako mag-decide pero kung Nuggets ang manalo, if ever man dun sa following dun sa prediction ko kanina, I think mataas ang chance na silang mag-champion. Nuggets talaga pre. Ganon din ako pre, kung sino yung mananalo sa Nuggets versus Oklahoma. Sila na yung magcha-champion. Although mayroon pa ring balakid dito is yung Wolves, which is si Edwards, kaya mahirap pa rin tong matchup na to kung sino mananalo sa OKC versus Nuggets. Pero sa akin, Nuggets talaga ako dito pre. Lakas pa rin ni Jokic. Tas pag si Murray talaga pag playoffs, ibang laruan niya parang nagjo-Jordan eh. Yun nga, Nuggets ako dito. Ikaw naman pre. Para sa akin pre, pabor ako sa inyo pre dahil talaga sa West talaga yung malalakas eh. Oo pre, malalakas. Kaya nakadepende talaga na lang sa mananalo sa sa kanila magpa-finals. Pre, yung kumbaga yung sinasabi nila or criticize nila sa Facebook na mas gangwar or parang World War 2 daw sa bakbakan sa playoffs ng West, kumbaga sa kontra sa East. Kumbaga sa East kasi daw easiest spot daw yun sa playoffs. Kumbaga injury lang yung katapat ng team, mananalo ka na. Then sa West naman is talagang gubat talaga. And that's it for today's episode of Hoops Today PH. Thank you mga kabasketball. Again, I'm Arid Cristobal. Follow nyo kami for more updates. Next time, pag-uusapan natin ang Game 7 results at simula ng finals. Florante nga pala. At ako naman si Jeremy. Thank you mga ka-Hoops PH. At ako nga pala si Arid Cristobal. Ako nga pala si Jeremy. At ako naman si Florante. Hello mga katropa. Welcome sa Hoops Today PH. Welcome mo. Nag-stop na natin. Ay, mga iba ka. Ay,